Game preview muna tayo mga pare ko sa mangyayaring laban ng Lakers kontra dito sa Utah Jazz. May malaking problema rin ang team na to sa Western mula sa 5-8 record nila at nasa ilalim na ng bracket. Meron silang 1-5 record sa road games nila at makakatapat nila ngayon ang Lakers sa home court ng mga to. Visiting team pa rin ng Utah Jazz kaya nakikitang malaking disadvantage to sa magiging laban nila, lalo na nabagsak ang road games record ng mga to. Ang Lakers ngayon may 10-4 record at ine-expect na mabubuo na rin nila ang starting lineup. Sa pagbabalik ni Lolo Bron, ito yung potential na starting 5 na mangyayari: Austin Reeves, Luka, Chimura, Ayton at Lebron. Yan ngayon yung expected na starting kontra dito sa Utah Jazz. Nakikita ng mga analyst na nag-step up talaga si Luka at Reeves bilang mga pangunahing driver ng games. Yan mismo yung isa ngayon sa problema ng Jazz kung paano pipigilan yung backcourt duo na to. Ito yung kailangan nga raw na kahit papano makapagpakita ng magandang defensive rotation ang Utah Jazz sa game na to para pigilan sila Luka at Reeves at ibang mga role player. At syempre para hindi agad makakuha ng magandang momentum ang Lakers, dahil kung early pa lang araw paniguradong mahihirapan na dyan ang Utah Jazz. Dahil alam naman natin yung playing style ngayon ng Lakers nakapokus sa mabilis na transition at paggamit ng athleticism pagdating sa paint. Ang Utah Jazz may mahirap na panimula sa season na to. May ilang problema sa ilang games nila mula sa inconsistency sa mga kalaban nila, lalo na nung pumasok sila sa road games. Si Lauri Markkanen ngayon ang naglilid dyan at nagpapakita ng explosive scoring sa mga naging debut niyan, pero hindi nga raw sapat para makuha nila yung mga straight game wins sa road games. May kahinaan din ang Jazz partikular sa defensive execution at sa paghawak ng kanilang offensive rhythm. Kapag nasa pressure sila, mabilis yung nagiging tempo, lalo na kung magkakaroon nga raw ng mas matinding depensa ang Lakers sa laban na to. Sa tempo at transition games, ang Lakers nakikita na kayang mag-exploit ng mas mabilis na inaasahan mula sa transition at mga open looks bago makaposisyon sa depensa ang Utah Jazz. Diyan malaki ang nagiging advantage ng Lakers pagdating sa mga open looks at mabilisang transitioning pagdating sa ibang mga key players. Sa pick and roll at guard penetration, mahalaga to para sa Jazz. Kung maaalaw ang mga ball handlers na makatuloy sa point attacks, makapag-set up sa mga ilang inside looks, open perimeter shots, magkakaroon sila ng pagkakataon magdomina dito. Ang problema, ang Lakers may kakayahang pigilan to kung magiging disiplinado nga raw yung defensive style ng mga to, lalo na sa mga wing at perimeter defender mula kila Smart, Bando, Larabia. Diyan sila magkakaroon ng problema, lalo na kung maging consistent defensively ang mga to at makaiwas sa foul trouble. Sa rebounding at interior presence, may ability ang Jazz sa boards, pero ang Lakers may athleticism para kontrahin to. May Ayton na kayang magbigay ng contribution sa opensa, hindi lang depensa mga parikoy. Kaya mas nagiging maganda ang front depth ng Lakers. Kung mapipigilan ng Lakers ang second chance opportunities ng Jazz, malaking advantage yan at dyan pwedeng magkaroon ng malaking point differential ng mga to. Sa star impact at bench depth, kung lalaro si Lebron, malaking factor to para sa Lakers leadership and go-to option. Sa kabilang banda, kung hindi siya makalaro o limited pa rin, malaking tanong kung sino ang higit na magi-step up dyan, pero sure ako nandyan si Reeves at Luka. Para sa Jazz, ang consistency ni Markkanen at suporta ng ibang mga role players yung nakikitang pwedeng maging susi sa laban na yan. Walang listahan ng major injuries para sa Jazz at nabanggit sa mga preview na healthy yung mga yan, pero may part sa mga losing record ng mga to. Ang isa sa pinakadahilan ay yung inconsistency at turnovers, kakulangan sa fluidity sa game. Yan ang nakikitang problema sa Jazz. Kaya may ilang mga analyst ang naniniwala na ang Lakers ang may slight edge sa laban na to dahil sa kanilang form, home court advantage at mas balanseng laro mula sa opensa at depensa. Malaking factor din kung lalaro si Lebron at kung makapag-step up ng tempo ang Lakers bago makabalik ang Jazz sa laro. Sa kabilang banda, syempre, kung magandang araw ang araw ng Jazz at makakuha sila ng magandang momentum, lalo na sa second chance points at turnovers ng Lakers, maaaring maging mahigpit ang laban na to.